Hi, my name is Paul Garcia, the host of PG Basketball, who used text-to-speech app to talk to players. How your basketball career started. Nag-start yung basketball career ko. 9 years old pa lang ako sa village namin dito sa Taguig. And then, doon talaga nag-start yung love ko for the game. So, yun, laro-laro lang paghapon. Tapos hanggang sa araw-araw nang naglalaro. And then, pagdating ko ng high school, nag-try out ako sa Don Bosco, Makati. And nung first year, nakat ako, hindi ako nakuha. Pero syempre, persistent ako. Hilig ko kasi mag-basketball eh. Tsaka madaming court doon, madaming basketball court sa school. So, yun, nagpa-practice lang ako doon pagka after school hanggang sa nung next year, nakakuha na ako sa varsity. And then, yun, doon nag-start yung career ko talaga sa basketball. And then, after nun, kasi maaga ako na nag-graduate ng high school actually. Parang 15 pa lang graduate na ako. Kasi wala pang wala pang senior high nung nung panahon ko. So, sobrang bata ako nag-college. Nagta-tryout ako sa mga school ngayon. Hindi ako nakukuha kasi yung mga teams, ang mga players doon, 18, 20, ganon. Di ba? Ganon naman usually ang career sa college, di ba? So, nag-aral ako sa CSB, sa Binil. Naging student lang ako doon for 2 years. Pero kasi sobrang hilig ko talaga sa basketball. Pinursu ko talaga siya. Nagte-training ako after school, after pagka walang class. Nagsi-self-training ako hanggang syempre may mga tumulong din sa akin. Special shoutout din kay Coach Bernard ng FBA, Filipino Basketball Academy. And then, big help din sa akin noon nung nagta-transition ako from high school to college, si Kuya Willie Miller. Siya kasi, kapitbahay ko siya, magkalapit lang kami ng bahay. So, sumasabay ako sa training nila minsan ni Dre. Si Dre ngayon, naglalaro na sa Arellano. Yun, hanggang sa doon ko din nakuha yung hard work, kung paano magtrabaho talaga, kung paano gumaling sa isang skill. And then ang dami kong pinag-tryoutan na school. Nag-start ako sa Arellano, nag-team B ako doon. Panahon nila Gio Halalon, 2017. And then wala, hindi ako nakakuha sa lineup. Lumipat ako ngayon nag-tryout ako ngayon sa ibang schools. Ang dami kong pinuntahan na schools. Nagpunta ako ng Lyceum. Yun ang nag-tryout din ako doon. Team B na ako nung summer of 2017. Kaso nga lang, pagdating ng school year, kinuha ako pero walang scholarship. So parang sabi ko, feeling ko sa sarili ko noon, hindi ako masyadong binavalue doon. Kasi lahat ng teammates ko may scholarship tapos ako wala. So parang doon talaga medyo na point yun ng career ko na medyo na down ako kasi parang wala masyadong nakaka-appreciate sa akin. So after nun, nangyari nun, nag-aral ako sa Letran. Student na lang. Sabi ko, ayoko na mag-basketball. Student na lang. Ayoko na mag-basketball. And then, after 2 weeks, tinawagan ako ni Kuya Willie Miller. Tinanong niya ako, gusto mo ba mag-tryout sa Enderan? Sabi ko, hindi na Kuya Will kasi may class ako sa Letran parang ayoko na talaga mag-basketball nun. Kasi parang syempre ilang years din yung binuno ko na para sa pag-basketball ko. So nakikita kong walang napupuntahan. So parang medyo sabi ko baka hindi para sa akin to. So ayun,
sabi ko, hindi ako makakapunta Kuya Wills kasi umaga niya ako minessage, hapon yung practice sa Enderan. Ngayon, pupunta na ako ng Letran kasi may class ako. May class ako sa Letran. Biglang transport strike. Nag-transport strike sa Manila. So, biglang na-cancel yung classes. So, sabi ko, punta na nga lang ako sa Enderan, try ko dun. Wala din naman akong gagawin, wala akong pasok. So, yun. Pagpunta ko sa Enderan, unang tryout ko, maganda pinakita ko agad. Parang dun lumabas yung laro ko talaga. Yun, kinuha ko ni Coach Pipo. Inofferan niya agad ako ng full scholarship. Then doon na yun nag-start yung career ko sa Enderan. How's experience playing NASCU? Na-ASCU, very very competitive siya. May mga teams talaga doon na masasabi mong quality talaga na dito. Kayang sa UAAP teams, NCAA teams. Medyo pero ang dami nang na-produce na magagaling na basketball player. So, playing there, it was really an honor. Siyempre, nabigyan ako ng opportunity na makapaglaro doon. St. Clair, nakakalaban ko palagi doon sa championship. Sadly, hindi kami nakaisa sa kanila. Pero yun yung mga experiences ko na nakapagpatibay sa akin as a player, na sa person, para i-continue yung career ko sa professional level. So yun, very grateful naman ako sa NASCU sa ligang yun. What do you learn from Willie Miller? Kuya Willie, sobrang ang training kasi niya medyo medyo parang hindi mo aakalain na ganun siya mag-ensayo. Sobrang basic niya lang. Parang magte-training kami. Hindi tulad ng ibang trainers na isang oras, okay na. Sa kanya, pag nagte-training kami, ilang minutes sa isang spot. Kaya doon ko din na-develop yung shooting ko. Kasi iniisa-isa niya talaga, catch and shoot. Tapos very basic lang yung mga tinuturo niya sa akin. Nothing fancy ayaw niya ng fancy na hindi naman effective sa laro. So, catch and shoot, shot fake one dribble, off the catch, off the movement, tapos catch and shoot na 3 points. Yun, parang inaaraw-araw namin. Or pag may training kami, yun yung ginagawa namin na yung very basic lang na mga movements na wala masyadong fancy. So yun, ang pinaka nakuha ko talaga sa kanya, yung pagplano ng workout mo within the day, and kung paano mo isi-simplify yung laro. Kasi sa high level basketball, hindi mo naman magagawa yung mga fancy masyado eh. Unlike ilang players lang makakagawa nun sa Pilipinas eh, yung mga sobrang talented talaga. Pero pagka gusto mo magka-spot sa college or professional level, kailangan mo talagang magkaroon ng specialty, tsaka kailangan marunong ka sa basics. Namamaster mo yung basic na pinapagawa. So yun. How's your MPBL career started? Yung MPBL career ko, long time coming kasi yun eh. Kasi after actually last year ko sa Enderan, 2021. So nag-NBL muna ako noon. Kinuha ko ng Taguig, hometown ko yung Taguig. So parang nauna mag-bubble ang ang NBL, if I'm not mistaken. So yun, sumali na ako doon. Kinuha ko nila Coach Bing Victoria sa NBL sa Taguig. So nag-start talaga ako doon, ang professional career ko sa NBL. Naglaro ako doon ng 2 years. Luckily, naka-2 championship. And then, after nun, sabi ko, kailangan kong mag-risk. Kasi sobrang, if hindi alam ng mga tao yung NBL, especially yung team ng Taguig, sobrang professional niya na team.
sobrang alaga, ang daming mga staff na tulong sa'yo, mga coaches, high level din yung mga coaches. Sobrang sobrang dami kong natutunan doon personally. Pero dumating sa point ng career ko na gusto kong itry sa higher level kung hanggang saan man kaya ko. So, naglaro muna ako ng PSL kay Coach Egay Macaraya sa Bulacan Taipan. So, doon talaga nag-start yung yung after ko ng NBL. Yun, after nun, pumunta ako sa Bulacan Puyas kay Coach Buds Reyes. Pero very premature lang yung yung naging career ko sa MPBL kasi may mga personal things ako na kailangan munang ayusin. Parang naka 3 games lang ata ako. So parang titignan ko this year kung may okay na team na pwedeng salihan na maggamit yung talent ko, yung skills ko para matulungan sila. So yun, okay naman yung MPBL sa 3 games ko doon. Kahit pa paano naman, okay naman yung nilaro ko, maayos naman. Medyo nabitin lang ako kasi syempre hindi ko natapos yung buong season. So this year hopefully. Who is MPBL teammate you learn the most? MPBL teammate syempre yung si Kuya Paulo Hubalde. Kasi siya yung veteran namin that time I was there. Very short lang, mga 2 months lang kasi ako doon eh. Pero sa short time na yon, mano-notice mo talaga yung diferensya ng kaya siya nagtagal. Kasi before practice, nag-extra work siya. After practice, nag-extra work siya. So, makikita mo talaga yung araw-araw niyang ginagawa para ma-separate siya. Hindi naman nating special naman sa ginagawa niya daily. Pero feeling ko, nagko-compound yun over time. Kaya mas ang tagal na niya sa basketball, di ba? So yun. Yun naman ang matutunan ko. Very yung professionalism niya. And syempre, leadership. Why you choose jersey 16? Kasi yun yung birth date ng anak ko. Yun. So parang inspiration ko siya na to keep going not only sa paglalaro pero sa life. Syempre, may buhay tayo outside basketball. Hindi naman habang buhay ang basketball. So parang inspiration ko yun. Syempre, silang dalawa yung wife ko, may family na ako ngayon, bagong family. So parang inspiration ko sila para pagbutihin, not only in basketball, but syempre in life. Siyempre naman, magaling talaga siyang player kasi kaya niya mag one-on-one o kaya niya din off the ball. Pero siyempre kung sa one-on-one, siyempre mas pipiliin ko yung sarili ko. Siyempre bet on myself din, di ba? Pero yun, kahit sino namang player, kung ako yung tatanungin, siyempre pipiliin ko yung sarili ko kasi yung work na pinutin ko, yung time na pinutin ko sa craft ko na basketball, syempre. Tingin ko naman, kahit sino man, lalabanan ko. If you became PBA player, who do you want to face there? Sobrang dami kasi ang dami kong idol dun eh. Sa PBA, siguro, sana maabutan ko pa maglaro si Marshall Lassiter. Kasi very one of the greatest shooter din siya sa PBA. So parang yun, ganun din yung role ko sa teams na pinupuntahan ko. Syempre, gusto ko din makita kung if ever na mapunta ako sa PBA, paano ko siya babantayan, paano siya shoot, paano yung form niya, yung mga little details. Syempre, not only na gusto kong makipag-compete sa kanya, pero feeling ko, madami din akong matututunan just from watching him and playing against him, if ever. Siguro,
1 ko, LA Tenorio. 2 ko, Scotty Thompson. 3 ko, syempre, Marshall Lassiter. 4 ko, Brownlee. Pwede ba import? Justin Brownlee, syempre. And then, 5 ko, syempre, Junmar. O feeling ko, sobrang formidable yung team niya. Hirap talunin eh. Thank you for watching.